Breaking news po ito. Doktor, nagsalita na po sa tunay na kalagayan sa kalusugan ni BBM. Meron pong reporter na sinupalpal si Auntie Claire. Hirap na hirap sagutin itong issue na ito. Yusek Claire Castro na supalpal ng reporter, sakit ni BBM, sanhi di umano ng paggamit ng pulburon. Abay, panoorin natin mga kababayan. Ay, nakakagulat po ito. Sabi nga ni Auntie Claire, tinanong siya, legit ba yan? Sabi nung reporter na isa, unknown number. Nagsabi na isa siyang doktor, tapos sinabi kung anong dahilan, anong cause ng sakit ni BBM. Sabi naman ni Auntie Claire, kung unknown number yan, hindi verify yan. Hindi siya verified. Huwag tayong maniniwala sa mga lumalabas sa ganyan. Tapos sumagot yung isang reporter, ma'am, ito, doktor po ito. Pero hindi ko sasabihin ang tunay na identity. Haba, Auntie Claire, ito, supalpal sa Auntie Claire dito, mga kababayan, ito po. Yari, tunay na kalagayan ni BBM. Ano ba ang tunay na sanhi? Ayun o, sakit ni BBM, sanhi di umano ng paggamit ng pulburon. Halaka, ito po, pakinggan po natin. Magugulat kayo dito. Kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Next Ito. question po. Christian Ito po, Yusores, mga DZM. kababayan. Good morning, Yusek. The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang Wait lang mga kababayan na. I-check po natin itong video dito kay General Macanyas para po makita po natin. Ito mga kababayan na para ito po. Yari po ito mga kababayan. Ito po. wala ng mga kumakalat sa social media. Unknown number yan, di unknown din ang source niyan. May mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor ko ito. Yo! So, Yari. siguro naman po credible ito. Though hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Mga kababayan, doktor daw, hindi pwedeng pangalanan for unknown reason. Yari, na booking na. Doktor ng St. Luke's nagsalita na BBM worsening health condition. Nako po, mga kababayan ko. Ito po. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin? Sandali, ulitin natin na. Ang galing ni Auntie Claire, ano? Kanina mo nabalitaan sa unang reporter. Unknown number. Unknown, sir, wala. Wala yan, mahina yan. Ito ang babaeng reporter. Doktor ng St. Luke's nagsabi na malala ang kondisyon ng Pangulo. Anong isasagot ng Auntie Claire? Ulitin natin, ha? Ang mga doktor ng presidente. Ang cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong Ayan. source, doktor po ito sa St. Luke's. Wow! Siguro naman po ay credible ito. Though hindi ko siya pwedeng pangalanan for
the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede pa mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Yeah. Pero siya, at katawan niya naman po yun. Next question. Ayan mga kababayan, sinulpak siya ng reporter. So ito po, panoorin po natin itong video na ito. Alam ko ito yun eh. Ito po mga kababayan, tignan po natin. Yari po ito. Nasaan ba dito? Nasulpak si Auntie Claire dito. Ito po mga kababayan. Ito. Yari siya dito. Ito po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters Ayan. saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. O, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last po, Tuesday New, DZWB. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. Nako po. So siguro naman po Mga kababayan, doktor yung kanyang doktor yung kanyang source dito. Sabi ni Auntie Claire, pag unknown number ay hindi yung credible. Huwag tayong maniniwala sa fake news. Kailangan doktor mismo. May kumakalat pong message yesterday to some reporters saying the president acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nako po mga kababayan. Nagkaroon din umano ng cyst. There were clear sign of perforation which could reach to a life-threatening complication if not addressed immediately. Hindi po ba mas makakabuti kung doktor magbigay na lamang po ng medical bulletin? Mas reliable ang doktor ang nagsasalita, pero hindi naman siya doktor. Ma'am, in the spirit of transparency, disclose the medical bulletin of BBM. Nako po mga kababayan ko, ulitin natin. ay unknown source. Mayroon. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor Alam niyo mga kababayan, totoo yun. Dapat ilabas ang katotohanan yung for transparency for a better democracy. Suplak sa Auntie Claire. po yan ng St. Luke, siya po ba ang Para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo?
Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin saya sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede, mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. One last. Mga kababayan, nakita nyo po paano nasulpak, nabuljak, nabasuka, nasampal ang muka na Anticlear ng katotohanan dito. Mas reliable kung doktor ang magsasabi. Sabi ng reporter, sabi naman ni Anticlear, mas reliable kasi katawan ni BBM yan. Sabi ng reporter, hindi naman siya doktor. Mga kababayan, nagkasalpakan talaga. Sulpak na salpak talaga. Nasampal ng sapatos ng bababaho. Mga kababayan ko, nakakatawa itong si Anticlear. Yung sinasabi ng komento, eto po. Worried din kami baka makaligtas. Nag-aalala talaga ako baka hindi mayulo yan. Nag-aalalang lahat baka gumaling pa si Meme M. Per Anticlear logic, kung mas alam ni BBM ang katawan niya, dapat di na siya nagpa-doktor. Nako po. Yes, disclose the intermedical and pasama na rin ang hair follicle test. Nako po. PHC healing. Nako po. Yung mga may dyan, walang bait sa sarili, no? Ayari, nako po mga kababayan ko, ayan ang sinasabi natin. Nabuljak talaga si Anticlear dito. O, i-check po natin ang sinabi ni General Macanyas para hindi lang ako yung nagsasabi dito. Hindi lang ako yung nakikita nyo. Ito po. Ito po si General Macanyas. Wala talaga si Anticlear. Oh. Bilib ako sa reporter na yun, yung babae. Di ba? Mas kapani-paniwala kung doktor ang magsabi sa totoong kalagayan ng presidente. O, kita nyo mga kababayan? Alam nyo, ang daming nahawa. Ang dami pong na-inspired ni Eden ng Net25 kung paano bumakbak, paano maging matapang sa for transparency, for a better democracy. Nahawaan niya yung ibang network. Mga reporter tumapang dahil kay Eden Santos. Nakita nyo po? Logic lang Anticlear. Kung alam ni BBM, kung mas magaling siyang mag-explain, alam niya ang tunay na kalagayan niya, dapat hindi na siya nagpapadoktor. Sabi kasi mas maganda kasi pag doktor, sabi ng reporter, para kapanipaniwala. Mas maganda daw kung si BBM nang magsabi. Hindi naman doktor, sabi ng reporter. Kaya nabakbakan itong sa Anticlear. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Tila lumalabas ang katotohanan. Nabuking na. Doktor ng St. Luke's nagsalita na on BBM worsening health condition. Halaka, mga kababayan ko. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring magkomento, mag-share at mag-like. Subscribe for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. I-komento nyo kung taga saan po kayo at re-replyin ko kayo. Salamat po.